O ano, nakapanood na ba ang lahat sa talumpati ng ating pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? O di ba? Grabe siya manlait, ano? Grabe siya makapanghamak sa mga kandidato sa kabila. Feeling niya perfect siyang tao. Feeling niya perfect ang pamumuno niya. Grabe makapanlait. Pinabili lang daw ng suka yung mga kandidato sa kabila, binigyan na ng COC. Wow, Mr. President, napakagaling mo naman magsalita ngayon. May dila ka na at boses sa ngayon. Pero noon, nung panahon ng kampanya, ang daming binabato sa'yo. Tikom na tikom ang bibig mo. Hindi ka makapagsalita kasi nagpapanggap kang mabait. Doon mo kami nabudol. Yan ang totoo dyan. Akala talaga namin mabait ka. Akala talaga namin maamong tupa ka. Yung pala, lobo ka pala. Ako, wala akong pangalan sa lipunan. Hindi ako kilalang tao. Ni dito sa social media, hindi ako kilala. Dahil yung mga content ko, puro paano-ano lang yan. Hindi naman yan interesting, kumbaga. Hindi man interesado ang mga tao para manood sa akin. Ay, di ba? Pero ganun pa man, magsasalita pa rin ako. Bilang Filipino, bilang OFW, na isa sa mga nakakapagpabangon ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa aming mga OFW. Kaya ayaw nyo magkaroon ng trabaho sa Pilipinas para ang mga tao mapilitan magtrabaho sa ibang bansa at sa ganun ay magkakamal ng maraming pera pabalik ng Pilipinas. Akala nyo siguro hindi namin alam lahat ng mga ano ninyo, mga style nyo sa buhay. Na kaming mga tao, kami lang naman ang ginagatasan nyo talaga ang totoo. Bakit? Nakaupo lang naman kayo dyan eh. Paggawa-gawa kunwari ng mga batas, yung ibang mga mambabatas dyan. Paggawa-gawa ng mga batas, di aircon, di sasakyan, di lahat. Lahat ng karangyaan sa buhay na o ano, nakapanood na ba ang lahat sa talumpati ng ating pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? O di ba? Grabe siya manlait, ano? Grabe siya makapanghamak sa mga kandidato sa kabila. Feeling niya perfect siyang tao. Feeling niya perfect ang pamumuno niya. Grabe makapanlait. Pinabili lang daw ng suka yung mga kandidato sa kabila, binigyan na ng COC. Wow, Mr. President, napakagaling mo naman magsalita ngayon. May dila ka na at boses sa ngayon. Pero noon, nung panahon ng kampanya, ang daming binabato sa'yo. Tikom na tikom ang bibig mo. Hindi ka makapagsalita kasi nagpapanggap kang mabait. Doon mo kami nabudol. Yan ang totoo dyan. Akala talaga namin mabait ka. Akala talaga namin maamong tupa ka. Yung pala, lobo ka pala. Ako, wala akong pangalan sa lipunan. Hindi ako kilalang tao. Ni dito sa social media, hindi ako kilala. Dahil yung mga content ko, puro paano-ano lang yan. Hindi naman yan interesting, kumbaga. Hindi man interesado ang mga tao para manood sa akin. Ay, di ba? Pero ganun pa man, magsasalita pa rin ako. Bilang Filipino, bilang OFW, na isa sa mga nakakapagpabangon ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa aming mga OFW. Kaya ayaw nyo magkaroon ng trabaho sa Pilipinas para ang mga tao mapilitan magtrabaho sa ibang bansa at sa ganun ay magkakamal ng maraming pera pabalik ng Pilipinas. Akala nyo siguro hindi namin alam lahat ng mga ano ninyo, mga style nyo sa buhay. Na kaming mga tao, kami lang naman ang ginagatasan nyo talaga ang totoo. Bakit? Nakaupo lang naman kayo dyan eh. Paggawa-gawa kunwari ng mga batas, yung ibang mga mambabatas dyan. Paggawa-gawa ng mga batas, di aircon, di sasakyan, di lahat. Lahat ng karangyaan sa buhay na
Lahat ng karangyaan sa buhay natatamasa ninyo. Sino ang nagpapagod? Sino ang nagpapatulo ng pawis? Dugo't pawis ang puhunan para merong magandang ekonomiya ang Pilipinas. Di ba kaming mga tao? Kami. Kayo, kumakandidato lang naman kayo, kunwari lang. Ang totoo, kunwari lang naman, hindi naman sa lahat. Pero marami naman talagang ibang seryoso sila sa kanilang trabaho. Gumagawa sila ng batas na pakikinabangan ng mga tao. Pero, ang totoo, kung ano-ano mang mga batas yung mga ginagawa ninyo, hindi naman namin alam yun eh. Hindi nyo naman yun sinasabi, o kaya nagtalumpati kayo sa isang national na talumpati na lahat ng tao malalaman na, ako si ganito, ito yung batas na ipasa ko, ito, pakikinabangan ninyo ito. Dapat nga nagkakaroon ng impormasyon ang mga tao para alam nila kung paano gamitin ang batas na yun. Ha? Wala naman kaming nalalaman eh. Kayo lang nakakaalam. Kunwari, inilathala nyo sa dyaryo. Bakit lahat ba ng tao nagbabasa ng dyaryo? At saka sa television, hindi naman yan sinasabi nila. Ngayon pag yung kakandidato na sila, doon mo na malalaman na, may batas palang ganun. May batas palang ganyang ginawa. Bakit hindi namin alam yun? Diba? Dapat sa inyo, kung ano man yung ginagawa nyong batas na alam ninyong pakikinabangan naming mga mamamayang Pilipino, dapat pinapaalam nyo yon. Dapat inaano nyo yun sa buong Pilipinas. Pinapaalam nyo, mga mga tao, ito yung batas na ito, pwede nyo pakinabangan to, gamitin ninyo ito. O, diba? Minsan, nililihim lang kasi para walang makakaalam. O, diba? O, ano ngayon ang nangyari? Yung mga 4Ps, mga PhilHealth, kaya ngayon Marcos, magsalita ka, sabihin mo nga, yung mga pinagsasabi ng mga tao kung hindi totoo yan. Magaling ka pala manira, Dati hindi namin naririnig yung boses mo nung tumatakbo ka kasi nga nagpapanggap kang mabait. Ay, nako. Kaya tayong mga tao, mag-isip talaga tayo. Mag-isip. Huwag na basta natin ibigay ang boto natin sa mga walang kwentang tao. Yan sa sa line-up niya, sabi niya, mga walang bahid ng korupsyon. Bulag ba kami? Wala ba kaming tenga? Pagpalagay mo na dito sa kabilang side, may mga korap dyan o ano man. Pero hindi katulad sa inyo. Lalo na yung mga lumang kandidato na yan. Siguro, simula bata pa ako, matanda na ako ngayon. Mula bata pa ako, mga kandidato na yan. Ewan ko, wala naman ko nalalaman na si ganito, ito yung batas na ginawa niya, pinakinabangan ko to. Wala naman ako nalalaman. Kasi nga, hindi naman pinapaalam sa madlang people. Kaya wag na kayong mambobola dahil ang mga tao ngayon, lalo na may social media, hindi nyo na kami maluluko. Dati naloko kami dahil ginamit nyo si VP. Ginamit nyo ng bonggang-bongga na ang layunin nyo lang makabalik sa pwesto at pag nakabalik kayo sa pwesto, ayan na yung mga plano ninyo. Naglalabasan na ngayon. Kaya, hinihiling ko na lang talaga sa Panginoon na maghari siya sa Pilipinas. Huwag nang paghariin yung mga ulupong, hunyango, huwag na sana. Mga traidor, mga kampon ni Satanas. Sana ang Panginoon Diyos ang maghari sa Pilipinas. Yun lang talaga ang wish ko. Siguro naman marami kaming nananalangin dyan. Marami kaming nananalangin. At naniniwala kami na walang imposible sa Kanya at naniniwala kami na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay talaga. Pagtatagumpayin niya pa rin ang kabutihan dahil hindi gusto ng Diyos na yung mga tao malugmok o ano pa man ang mangyari dahil ang Diyos ay mapagmahal. Doon na lang kami kumakapit. Hindi na kami nakikialam sa inyo. Kahit anong pagsasabihin nyo dyan, wala kaming pakialam. Dahil doon lang kami sa taas nananalig. Hindi sa inyo na mga hunyango kayo. Mga pinanganak kayo ni Satanas. Anak kayo ni Satanas, hindi kayo anak ng Diyos. Yan ang totoo.
Kasi kung anak kayo ng Diyos, magkabutihan ang hangad nyo sa bansa. Pero hindi eh. Lahat, ilan ba yung mga trilyon-trilyon, daang bilyon, daang milyon? Grabe naman yan. Grabing pera ng Pilipinas. Pero saan napunta? Asan yung project mo? Wala ka naman project. Asan? Wala. Wala kayong ginawa kundi mag-hearing sa Quadcom. Wala kayong ginawa kundi mag-hearing na mag-hearing. Ngayon may impeachment na. O, yan ang pinagtututukan nyo ng pansin, yung mga ganyan. Yung 125 million na kino-question nyo kung saan dinala, pero yung mga billion-billion na pinag-transfer nyo, pinagpakialaman nyo yung mga agency ng Pilipinas, ng GSIS, PhilHealth, PDIC, pati ba naman PDIC? Pati PDIC pinakialaman nyo yun. Dahil yung PDIC na yan, insurance yan ng mga depositor sa bangko. Kung sakali nag-bankrupt yung bangko, may makukuha yung mga depositors doon. Grabe kayo, sinuyod nyo mabuti. Kumbaga sa ulo ng tao na may kuto, hindi nyo talaga pinalagpas kahit isang lisa. Talagang sinuyod nyo mabuti. Ay, naku, nakakagigil kayo talaga.